sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nakipagkaibigan na po ba kayo sa kasalukuyan niyong hindi magandang lalagayan? Tinanggap na po ba ninyong talo na kayo kahit hindi pa naman kayo masyadong lumalaban? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagpapagaling na ginawa ni Kristo sa isang bulag na si Bartimeo. Sana napansin po ninyo na bago siya pagalingin ni Kristo, tinanong muna siya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Kung nandun ako, sabihin ko, hello, Jesus naman. Bulag nga, di ba? Bulag nga di ba? Siyempre, gusto niya ng healing. Gusto niyang makakita. Parang yung tagapagluto namin minsan, isang Lunes, na parang day off ko, nakita niya ako, Father, hindi ka umuwi. Sabi ko sa kanya, Ate Fe, umuwi ako. Yung nakikita mo ngayon, guni-guni mo lang ito. Hindi ako ito. Father naman. Kasi naman, obvious na, tinatanong pa. Yung tanong ni Jesus, meron siyang gustong makita na maging obvious. Gusto niyang maging obvious, lalo na sa mga tao. At kay Bartimeo, na gusto talagang gumaling ito. That he really wanted healing. Bakit? Bakit kinakailangan i-check yan? Bakit kinakailangan i-gauge yan? Una, para sa mga Hudyo, may koneksyon ng karamdaman, pagkabulag, sa kasalanan. Kaya ka may karamdaman, kaya ka bulag, kasi makasalanan ka. Makasalanan ng mga magulang mo. Buti nga, yan lang ang binigay sa'yo. Kung pinatay ka na ng Diyos, parang ganun ba? So kahit pa paano tanggap na yun yung Bartimeo. So po pwede, alam niyo yun, nagbabaka sakali na lang siya sa Panginoon. O pwedeng sa dami ng narinig niya tungkol kay Kristo, nakapagpapagaling yan. Sa kwarto na kayo ba? Trip-trip lang. Kung paggalingin niya ako, okay. Kung hindi, okay lang din. Tanggap ko naman, ganito na ako Makasalanan kasi ko. Do you get that? Pero napansin ni Jesus, gusto talagang gumaling ni Bartimeo. Sa sigaw pa lang niya Anong sigaw ni Bartimeo? Son of David, have mercy on me. Have pity on me. Kanino ba ibinibigay ang mercy, ang pity? To someone who deserves to be punished. Pero binibigyan mo ng awa. Binibigyan mo ng habag. So, sa sigaw na yun ni Bartimeo, parang sinasabi niya, opo, makasalanan nga po ako, pero humihingi ako ng awa, pagalingin niyo ako. Ayoko ng buhay na ito. In connection with this, chinecheck din ni Jesus, gusto ba talaga nitong gumaling? Maganda na kahit paano ang buhay nito. Maganda na kahit paano. Bakit? Kasi ang almsgiving, ang paglilimos, ay isa sa mga pangunahing gawaing pagpapakabanal ng mga Hudyo. Religiously, naglilimos ang mga Hudyo sa mga tulad ni Bartimeo. Nakita nyo na, kahit bulag siya, uupo lang siya sa isang tabi, ilalahad lang niya mga kamay niya, may nagbibigay na siya. Ayaw ba niya yun? Gayong pag gumaling siya, magtatrabaho na siya. Hindi siya po pwedeng humingi ng limos. Wala na magbibigay sa kanya. So, chinecheck ni Jesus. Gusto pa talaga ito? Ano pinakita ni Bartimeo? Bago siya lumapit kay Jesus, iniwaksin niya yung balabal niya, his cloak, tinapon na niya. Alam po ninyo, yung balabal na yun, mahalaga sa kanya. Yun ang ginagamit niya sa pamamalimos niya, yun ang nilalatag niya paggabi. Yun din ang hinihigan niya. Yun din ang pambalot niya sa katawan niya. Mahalaga yun para kay Bartimeo. Kaya nga, in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, kapag may nangutang sa iyo at nagsanla ng balabal niya sa iyo,
bago pumutok yung gabi, bigay mo sa kanya. Yun ang inuutos ng Diyos kasi wala siyang pangginaw. Wala siyang bahay. Lalo na si Bartimeo. Mahalaga yan para kay Bartimeo. Pero tingnan po ninyo, tinapon niya. May nag-agawan doon, sigurado. Hindi naman niya kasi sinabi, teka lang ha, tabi ko lang dito ha. Oo, walang kukuha. Sister, pahawak lang. Hindi. Tinapon na niya. Kasi gusto na niya na maging iba ang buhay niya. Gusto na niyang gumaling talaga. Aside from this, nakita niyo yung pagsisikap niya. Sigaw siya ng sigaw. Hindi niya alam, pinakikinggan ba siya ni Jesus? Baka nga nakalis na eh. Kahit pinabawal siya. Tumigil ka nga dyan. Tuloy pa rin siya. Nandoon kay Bartimeo, hindi lang niya gusto. Gustong-gusto niya. At para dito, nagsakripisyo siya. Kapag gusto mo, at gustong-gusto mo, magsasakripisyo ka para dito. So, yun ang binigay ni Bartimeo. Ang layo-layo natin kay Bartimeo. Marami sa atin. Dami na tayong mga Pilipino. Dami tayong gusto. Gusto natin ganito. Ayaw natin yun. Kaya naman pala eh. Ba't ayaw natin magsakripisyo? May nakita ko, life cycle ng Pinoy. Ay ano? Una, baha. Susunod, iyak. Reklamo. Susunod, donation drive. Bayanihan, okay yan. Susunod, calls for change. Dapat ganito, dapat ganon. Dapat wala nang pagmimina. Dapat parusahan ng mga illegal loggers, illegal mining. Isa lang yan. Tigilan na. Pagtapos Hindi na tayo ng dapat bagyo, wala nagtatapon kung saan ang basura. Pagkatapos nun, limot na. Pagkatapos nun, boboto uli ng trapo. Wala na namang mga plano. Para sa kalikasan. Baha na naman. Nakita nyo cycle lang. At habang nagiging cycle, mas lumalala na. Matindi, hindi nyo ba napansin yung baha? Nakakatakot, parang mas matindi pa sa ilog. Ang bilis. At yung mga hindi pinaba na. Palala ng palala. Ibig sabihin, wala talaga tayong ginagawa. May ginagawa man tayo, paputa-putakay lang, band-aid solution lang. So ibig sabihin, hindi talaga natin gustong-gusto. Gusto lang natin. Pero hindi natin gustong-gusto na masolusyonan ito. Hindi tayo seryoso. Ako, nasisigurado ko, pag punta natin ng langit, kung mapupunta ng langit, ipapakita sa atin ng Diyos, ito ang bansang Pilipinas. Ito dapat kayo eh. Ito dapat kayo. Hindi gusto ng Diyos na nangyayari sa atin ito. Sinisigurado ko po sa inyo. Hindi lang yung baha, yung kahirapan. Sigurado ko na hindi ito ang gusto ng Diyos. Masyado lang tayo nasasanay dito. Hindi itong gusto ng Diyos para sa atin. Sigurado ko dun. Para lang din ganito ang maraming Pilipino, maging mas personal tayo. Teka lang. Bago nyo pakita, teka lang. Mga lalaki, ito, sigurado familiar kayo dito. O kung ano-ano iniisip nyo, teka lang. Teka lang. Siguro yung mga babae din, sa side ninyo, may nakikita rin kayong ganito. Madalas ito sa pinupuntahan yung restaurant o kaya sa mga gasoline station na madalas yung daanan para mag-jingle. Tawag na kalikasan. Yeah! Under maintenance. Walang niya. Tagal na ganyan niya. Ilang buwan na. Minsan taon pa. Kung dadaan mo, under maintenance. Walang niya. Lumpetsa na. Anong under Ayaw lang maintenance? magpainit. Anong mine-maintain? Yung sira? Hindi na ginagawa. Mine-maintain yung sira. Marami sa atin ganyan. Nagme-maintain tayo Gawa yan pag ng mga ano, irresponsible, inspection. corrupt Kasi na hindi ng pinuno. permit. Kayong pwedeng hindi naman. May alternatibo naman.
Nagme-maintain tayo ng lungkot, ng takot. Kayong pwede namang mag-move on na lang, limutin na lang, tanggapin na lang. Nagme-maintain tayo ng kasalanan, kung pwede namang iwasan na yan, talikuran na yan. Lalo na marami ka nang nasasaktan. May mga iba dyan, nagme-maintain ng kanilang pagiging walang silbi sa buhay. Kayong pwede namang meron silang kahit papaanong gawin o bigay. Kahit lamang dun sa loob ng kanilang bahay. Liligpitin mo na lang yung pinaghiganon, hindi mo pa kaya. Ay, nako. May mga nagme-maintain ng mga toxic na relasyon. Kayong po pwede ka namang humiwalay. Hindi ito sa mag-asawa. Alam niyo yung mga, syuta pa lang naman kayo mag-boyfriend. Hiwalayan mo! Parang tanga. Di ba? Pakita niyo uli. Babi Yung na ba? urinal. Nabubusi talaga ako dyan. Hindi totoo. Alam mo yun yung, diyan ka na naman eh. Yung iihi ka na. Ay, matagal na itong ganito eh. Siguro. O isipin ninyo, kung tayo nabubuisit sa ganon, hindi kayo nabubuisit din o nalulungkot din ang ating Panginoon kapag nagme-maintain tayo ng mga sira, ng mga defect, ng mga kulang sa ating buhay na hindi natin dapat i-maintain. Hindi natin dapat pinagtitiisan. Meron tayong mga dapat pagtiisan, mga valid na pagtiisan, pero halimbawa, nagtitiis tayo sa baha, pwedeng hindi tayo magtiis, pwedeng hindi tayo ganito. Kaya pwede naman nating i-improve. Pwede naman nating pagkuhin kung gugustuhin natin sapagkat hindi ito ang balaki ng Panginoon para sa atin. Tingnan, alisin nyo na nga yan. Ay, inis niya ako eh. Sa ating unang pagbasa, ano sinasabi doon? Gusto tayong tulungan ng Panginoon sa katauhan ng mga Israelita noon. Yung mga Israelita, matagal na nagdurusa. In fact, yung pinag-uusapan sa first reading, mga remnants na lang eh, mga labi na lang, mga huli ng batch to ng mga Israelites. So, mas matagal na sila na nagdurusa kumpara sa ibang mga Israelita. My point is this, awang-awa pa rin ng Diyos. Kahit matagal nang nagdurusa, kahit yung mga Israelitang nagdurusa, ay nasanay na. Namanhid na. Di ba tayo ganon? Pag matagal na tayo nagdurusa, parang namamanhid na tayo. Parang ayaw na nating mag-improve pa. At kuminsan, kapag may nalalaman tayo naghihirap, alam mong pulubi, lagi mo nakikita, nagiging manhid ka na, hindi mo na siya nakikita. Parang wala ka nang pakialam sa kanya. Hindi ganon ang Diyos. Hindi ganon ang Diyos. Hindi siya ganon sa mga mini-maintain natin na hindi natin dapat i-maintain na nagpapahirap sa atin. Hindi siya namamanhid, hindi siya nasasanay, nasasaktan siya. Nahihirapan siya. Kahit tayo o yung ibang tao para sa atin ay manhid na, gusto pa rin niya tayong tulungan talaga. Pero dapat makipagtulungan tayo sa Kanya. Pag tayong papako sa sitwasyon, yes, namatayan ka, niloko ka, nalugi ka, nasira na, nawala na. Okay, pero ituloy mo ang buhay mo. Magkaiba yung tanggapin mo yung sitwasyon sa pakulong ka na sa sitwasyon. Kasi yung tanggapin mo yung sitwasyon, pwedeng mag-move on. May continuation pa yon. Pero yung magpakulong ka, wala na yun. May mga bagay na pwede tayong hindi baguhin sa ating buhay. O tanggapin na lang natin. Pero yung may mga bagay na pwede pa nating mabago sa tulong ng Panginoon, baguhin natin. Improve natin. And so God is asking you right now, ano gusto mong gawin mo? Ano gusto mong gawin ko sa buhay mo? Ano? Actually, bago pa man magsalita si Bartimeo, alam na ni Kristo kasi nakita na niya, narinig na niya si Bartimeo. Pero minsan, hindi natin masabi sa salita. Hindi ko alam kung yabang ba yan, pride ba yan, nahiya ba tayo, ayaw ba nating aminin. Di ba minsan, you are sorry, pero hindi ka makapag-sorry. Mahal mo siya, pero hindi mo masabi.
Kaya, ang Panginoon, sinasabi sa atin, sabihin mo, gusto mo ba na maging okay na kayong mag-asawa? Aminin mo sa sarili mo. Gusto mo ba na talikuran mo na yung karida mo? Di ba hirap ka na? Di ba nakikita mong pwedeng masira ang iyong pamilya? Anak, aminin mo, God is telling you right now, gusto mo ba na magkasundo na kayo magkapatid? Come on! Sabihin mo! Aminin mo! Say it! Bartimayo, say it! Fidel, say it! At sasabihin ng Diyos, sige ha, basta pagtrabahuhan natin ito. At para dito, ano ang pwede mong isakripisyo? Para malaman ko na gustong-gusto mo na ang bagay na ito. Sana tayo'y matakot magsakripisyo kung alam natin para sa ikabubuti natin ng ating pamilya, ng ating kapwa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.